What's up, what's up? Wala pa rin nagbago. Araw-araw, ganyan. Parang walang ginagawa mga tao. Pero tingnan nyo naman, nasisipag ng mga yan. O, kita ko, nagsusukat. Pinangguhit. Yung manipis na wall angle, syempre di pantay yan. Kasi malambot eh. Anyway, guide lang naman yan para makuha lang niya yung para may gagaydan siya para makuha nila yung sukat. Gagawin kasi nila yung pader doon sa kisame, sa attic. So, yan yung gagamitin niya. Yung FISM board. No, dati, ang sikat dyan, Hardiflex. Pero wala na raw Hardiflex. So, ibang brand yung ginagamit natin dyan. Hindi ka nababangkitin at hindi naman binabayaran. Tapos nakita nyo yan? Yan si Tito Mike. Pansinin mo lang, mamaya-maya, titingin-tingin niya ng gano'n, hanggang mamaya yan, bantayan nyo lang kung anong ginawa niya buong araw. Ito kasi grinding day nila ngayon yan. Kailangan nilang makapag-imbak ng maraming lupa. Kasi mamaya, merong yung mag-hauling ba? Maglalabas ulit ng lupa, ayan, mga ganyan. Kung nagtataka kayo bakit napakaraming hinuhukay, kasi mataas dati yan eh. Ngayon pinapababaan ko. Para pagka bumaha, pasok. Actually, hindi. Kasi may pakay ako dyan. Kasi gusto ko high ceiling. Kasi gym yan eh. Ayan. So, ayan no. Yan yung kahapon, nabanggit ko. Sabi sa'yo, kahit saan yung isabak yan, mahusay yan eh. Sipag talaga na bata yan. At yung isa, yun yung anino niya. Wala lang yan. Papanoorin niya na magtrabaho yung isa. Tapos, action. So, siya ang supervisor ni Lester. Oo. So, ayan. Partida, ha? Bagong gising yan, sabak agad. Sipag talaga yung mga yan. At ito naman, yung dakilang mason. So, ang gagawin niya ngayon, kakantuhan niya, lalagyan ng kanto kasi yan yung kanto, yan yung may dark side, may nilalagay siyang tansi, yan yung tali na nakababa, yan yung gagawin niyang guide para maganda yung kanto niya, parang yan, yung mga tipong kanto na nakahihiwa ng katawan, talas niya, no? Shout out kay Master Mason. Ayan, kita mo na. Tapos dito naman sa labas, ay big day kasi ngayon, alam mo, tagal-tagal, ito na. Maglalatag sila ng header sa aking gate. Ayun, ito entrance, lalagyan nila ng, pinormahan yan, nilagyan nila ng plywood, di ba? Tapos ngayon nagsusukat sila, kasi medyo tricky yan eh. Kailangan eksakto yan, kasi isang buhos yan, dire-diretso hanggang sa taas, lalagyan ng pormahan. Para kapag yung height level dapat tumugma kasi ang goal is hindi sana bitak-bitak yung pagkagawa. So ayan, binibigyan niya ako ng sukat. Hindi kami nagkakaintindihan yan. Kunyari lang kami nagkakaintindihan. Nasa inches ako, siya nasa mm. Hindi ko rin alam kung anong pinag-uusapan, basta magkahiwalay kami ng pinag-uusapan dyan. So pinapaulit ko yung sukat. Ayan. Sabi ko, dyan ka magsimula. Ayan. Yan yung sukat na binigay niya sa akin. Tapos, pag pumasa yan, doon siya magtutuloy ng pormahan niya. Kasi ang lalagyan niyan, canopy pa lang yan, para yan yung tutuntungan ng pataas na CHB. Kasi ang plano ko dyan, dapat dati buong buhos yan, kaso medyo may kabigatan. So, sabi ko, para mas isi-CHB ko. Ito na. So, ito yung pumaporma, no? Pagka pinansin mo, medyo syempre medyo matagal kasi medyo lalagyan na ng medyo para hindi mahirapan yung pintor pag next time magmamasilya sila, medyo pantay na. Okay, so popormahan na yan. Tapos maya dumating ng delivery. Ang bilis ng panahon, buong araw na yan, medyo hapon na yan dumating. Magde-deliver siya, tapos shoutout nga pala kay Gloria, no? Thank you pala sa pahiram mo ng truck. Without fee. Pameriendahin ko na daw tao niya, pinahiram niya yung truck.
idadalhin lang dyan sa kabilang kanto yung mga pinagtambakan. So, nag-deliver siya ng buhangin ngayon, yung binababa niya yan. Makita mo may halo pa dun sa ano, sabi ko wag lang tamaan, no? So, kapag end of day, ang style ng mga pag alas 5 na, nagmamadali na yan, ang gagawin nila, tatapon nila na ihalo na nila. So, yan yung bantayan nyo kasi maraming semento na tatapon dyan. So ang inaano ko lang, parate, eksaktuhin nila yung timpla nila. So, ayan. So, ayun, ini-instruct ko naman sa kabila is yung lagyan ng harang kasi dyan bagsak ng buong elf ng buhangin, aagas ng palabas kapag hindi niya hinarangan. So, ang style niya is lalagyan na ng bakod na plywood tapos ilalagyan niya si HPN para hindi basta tumumba. Tapos diyan kakalang yung mga buhangin. So pag naubos yan, dun pa lang niya alisin yung kalang. Ayan, yan yung brick, parang wall niya. Papatong-patungin niya tapos itutuloy-tuloy na yung para ituloy-tuloy na yung pagbagsak ng buhangin. Pagtapos yan kasi mag-hauling sila, ililipat nila dun sa kabilang kanto na nangangailangan naman ng panambak. So yung tampak ko, ipapadala sa kanya. So nakatipid din siya. At the same time, ako rin nakatipid. Parang gano'n. Nagtulungan na lang kami magkakapit bahay. So, ayun na nga. Ito dito. Matapos sila magbaba, ito yung kanina nag-uukay. Ilalabas naman nila ngayon yung mga hinukay nila. Ayan o, mano-mano. Kung may mga better way kayo to do that, please advise. Kasi sa akin, ang nangyari dito, ganyan yung forma. Mano-mano na lang palabas yung lupa. So, medyo tedious. Kaya makain sa oras at mapagod. So, kung inakala nyo walang ginagawa yung mga tao sa buong araw, hindi naman. Masisipag lahat yan. Pero talaga may magic talaga yung mga ibang tao dyan. Si Tito Mike, napansin nyo ba kanina? I-replay nyo, nakita nyo ba kanina anong ginawa? Hindi siya foreman, pero binabantayan niya lang lahat na nagtatrabaho. Yan si Tito Mike. Napakahusay, hindi ba? Hindi nyo nakita, no? Yun talaga style niya. Yun ang ability niya. Ability level 101. Ang taas na. Kasi na-upgraded eh. Hindi mo mapapansin, wala siyang ginagawa buong araw. Titingin-tingin, iikot-ikot, titingin-tingin, ikot-ikot. Ayan, yun lang yun. So, mapapansin nyo lang na whole time, yan yun, medyo matagal yan. Nauubos na yung oras ng tao dito. And another day, talaga. So, salamat sa panonood. Bukas ulit.